Magandang araw mga karelasyon. Pag-uusapan natin ang mga sikreto para lagi kanyang namimiss. Yes, tama ang dinig nyo. Paano ba maging unforgettable at palaging nasa isip ng isang lalaki? Hindi lang ito para sa mga may karelasyon. Pwede rin ito sa mga naghahanap ng pag-ibig o kahit sa gustong mas maging confident ang sarili. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating alamin. Number one, alagaan ang iyong pisikal na itsura. Hindi ito sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging presentable at alaga sa sarili. Kapag maganda ang pakiramdam mo sa sarili mo, lumalabas ang confidence mo. Ibig sabihin, maligo, mag-ayos ng buhok, magdamit ng naaayon at maayos, panatilihin ang good personal hygiene. Hindi mo kailangang maging fashionista o isang fashion model, pero ang pagiging malinis at may sariling style ay nagpapakita na pinapahalagahan mo ang sarili mo. Mas mamahalin ka rin ng iba. Ang pagiging presentable ay nagbibigay ng magandang impression at mas madalas kang maiisip niya sa ganitong paraan. Number two, sorpresahin mo siya paminsan-minsan. Alam mo, hindi kailangang malaking sorpresa. Puwedeng isang biglaang pagbisita mo sa kanya, sa kanyang trabaho, para magkape o isang thoughtful na regalo na nakita mo at alam mong magugustuhan niya. O kaya isang spontaneous na text na sabihin mo, "I'm thinking of you, namimiss kita." Kapag hindi niya inaasahan, ang mga sorpresa ay nagdaragdag ng excitement sa relasyon at nagpapakita ng iyong pagmamahal at pag-aalaga. Ito ang magiging dahilan para maisip niya kung ano pa ang kaya mong gawin na nakapagpapasaya sa kanya. Number three, magkaroon ng signature scent or amoy. Alam mo ba na ang amoy ay isa sa pinakamalakas na trigger ng emotion at memorya? So, pumili ka ng pabango na bumabagay sa iyo at gawin itong iyong signature scent. Kapag naamoy niya ang pabango na yon sa ibang lugar, automatic na maaalala ka niya. Hindi kailangan na mahal na pabango, basta yung unique at bumabagay sa personality mo. Ang bawat whiff ng iyong scent ay magpapaalala sa kanya ng iyong presensya at ng inyong mga pinagsamahan. Number four, maging magaling sa kusina. May kasabihan na the way to a man's heart is through his stomach. Kung marunong kang magluto, gamitin mo ito. Masarap sa pakiramdam ang makakain ng lutong bahay, lalo na kung ang paborito niya. Kung hindi ka naman na culinary expert, simple lang. Tanungin mo kung ano ang paborito niyang pagkain at ipaghanda mo siya paminsan-minsan. Hindi mo kailangang maging chef. Ang effort at pagmamahal sa bawat paghahanda ng pagkain ang pinakamahalaga. Ang sarap ng iyong luto ay magiging dahilan para lagi kanyang naiisip, naaalala niya tuwing nakakakita siya ng pagkain na katulad ng iyong mga niluluto. Number five, ipakita ang iyong pagiging fun o masayang kasama. Alam nyo, hindi dapat laging seryoso, okay? Minsan, maging spontaneous. Mag-aya ng road trip. Subukan ang mga bagong adventure. O kung gusto mo lang sa loob ng bahay,
maglaro ng mga board games o mga card, o simpleng manood ng movie kasama siya. Ang isang babaeng marunong makisama at laging handa sa fun ay nakakaengganyo. Kapag iniisip niya ang mga masayang moments, ikaw ang laging naaalala niya na kasama sa mga tawanan at magagandang karanasan. Ang pagiging masayahin mong kasama ay nagdaragdag ng joy sa kanyang buhay. Number 6, alamin ang love language niya. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang paraan ng pagtanggap at pagbibigay ng pagmamahal. Mayroong iba na words of affirmation ang ginagamit. Yung iba, yung oras or quality time. Yung iba naman sa regalo, namimigay ng gifts. Yung iba naman, acts of service. At yung iba sa pagiging touchy or yung physical touch. Subukan mong alamin kung ano ang pangunahing love language niya at gamitin ito para maipakita ang iyong pagmamahal. Kapag nakikita niya ang mga ito, mas mararamdaman niya ang iyong interest, ang iyong pag-aalaga, ang iyong pagmamahal. Number 7, gumamit ng social media wisely. Hindi mo kailangang i-post ang bawat galaw mo. Minsan, mas maganda ang may misteryo. Mag-post ng mga bagay na nagpapakita ng iyong interesting na buhay, pero hindi lahat ng detalye. Maari mo ring gamitin ang social media para mag-post ng mga throwback photos ninyong dalawa na may caption na "Good Memories". Ang pagiging strategic sa social media ay nagbibigay ng pagkakataong maisip ka niya nang hindi nagiging invasive or overexposed. Number 8, maging magaling na tagapakinig. Sa mundo na puno ng ingay, napakaraming distractions, ang kakayahan mong makinig ng totoo ay isang bihirang katangian. Kapag nagsasalita siya, makinig ng may atensyon. Hayaan mo na magsalita siya at kapag natapos na siya, tsaka ka naman sumagot. Hindi yung sabat ka ng sabat. Kapag ganoon, hindi na kayo magkakaintindihan. Ipakita mo na interesado ka sa kanyang mga sinasabi. Ang pakiramdam na naiintindihan at naririnig ka ay napakasarap. Kapag naging sanktuaryo ka na ng kanyang mga saloobin at damdamin, ikaw ang hahanapin niya sa oras ng kalungkutan o kahit sa simpleng pagbabahagi ng kanyang araw. Number 9, maging positive at optimistic. Walang gustong kasama ang isang taong laging negative. Nasubukan mo na ba na nagkaroon ng kasama o kaibigan na laging kontra, laging pessimistic, yung mga sinasabi niya, yung outlook niya sa buhay, puro nasa negative side. Hindi maganda, lalong-lalo na sa isang relasyon. Kahit may problema, kung masaya at positibo ka, masaya rin ang feeling sa paligid mo. Kahit may problema, hanapin ang magandang pananaw. Ang pagiging positibo ay nakakahawa at nagiging dahilan para harapin kanya tuwing nararamdaman niyang down siya. Ikaw ang magiging source ng kanyang good vibes at pag-asa. At syempre, mamimiss ka talaga niya. Tandaan, ang lahat ng tips na ito ay umiikot sa pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa iyong pagkatao. Kapag masaya ka sa sarili mo at may sarili kang buhay, automatic na magiging attractive ka at hahanapin ka ng tao, lalo na ng special someone mo. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.